Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Language Grade 1, Quarter 3, Week 5, and our topics are about understanding punctuation marks, period, and question mark. Day 1. Review the meaning of a period and a question mark. Give examples of everyday statements that use periods and question marks. And compare and contrast the intonation that comes with a statement and a question. Let's start! Mga bata, kapag tayo ay nakikinig sa isang taong nagsasalita, paano natin malalaman na siya ay nagtatanong? Maaari pa kayong magbigay ng halimbawa? Alam natin na nagtatanong ang isang tao sa tono ng kanyang boses at sa itsura ng kanyang muka. Sa ating pagsusulat ng mga pangungusap, wala tayong maririnig na tono ng boses at makikita na muka, kaya paano natin malalaman ito ay tanong. Ano ang bantas sa dulo ng pangungusap? Paano kung may inihahayag lamang siya? Ano naman ang makikitang bantas sa dulo ng pangungusap? Mahusay mga bata! Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ito ay tatawaging Match and Learn. Narito ang mga panuto. Idikit ang mga piraso ng pangungusap sa pisara. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagbasa ng malakas ng mga teksto. At hilingin sa mga voluntaryo na pumunta sa pisara at isulat ang tamang bantas para sa bawat pangungusap. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Ipaliwanag na ang isang tuldok ay ginagamit sa dulo ng isang pahayag na nagpapaalam o nag-uutos. Ginagamit ang tandang pananong sa dulo ng tanong. At sabihin sa klase na magsulat ng isang tuldok sa hangin, sa kanilang palad, at sa likod. Sumunod ay tandang pananong. Mahusay mga bata! Ang tuldok at tandang pananong ay mga bantas na siyang tumutulong sa tama at wastong pagkakaintindi ng ating binabasa. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga bantas na tuldok at tandang pananong, ang kaibahan ng dalawa at kung paano ito ginagamit sa pangungusap. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Declarative, nagpapahayag o nagsasabi ng isang katotohanan. Interrogative, nagtatanong. Ating talakayin ang paggamit ng bantas tuldok at tandang pananong. Ngayon ay maglaro tayo mga bata. Handa na ba kayo? Ang ating laro ay tatawaging pahayag o tanong. Narito ang mga panuto. Maghanda ng talahanayan na may dalawang hanay. Lagyan ng label ang unang kolum bilang pahayag at ang pangalawang kolum ay tanong. Isulat sa mga piraso ng papel ang mga sumusunod na pangungusap. Basahin ang bawat pangungusap ng may wastong intonasyon at boses. Sabihin sa klase na ulitin ang pangungusap at sabihin kung ito ay pahayag o tanong. Hilingin sa isang voluntaryo na ilagay ang strip ng papel sa kanang hanay at gumamit ng isa pang voluntaryo upang isulat ang tamang bantas. Gabayan ang klase sa pagbabasa ng bawat pangungusap. Mahusay mga bata!
Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Una, anong bantas ang ginagamit kapag ang pangungusap ay nagkukwento ng nangyari? Pangalawa, kailan ginagamit ang tuldok? Pangatlo, anong bantas ang ginagamit kapag nagtatanong? At pang-apat, kailan ginagamit ang tandang pananong? Mahusay! Ngayon ay pagmasdan ang picture card na nagpapakita ng mga pahayag at tanong. Bigyang diin na tumataas ang intonasyon para sa mga tanong at bumabagsak ang intonasyon para sa mga pahayag. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay basahin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin kung ito ay gumagamit ng tuldok o tandang pananong. Mahusay mga bata! Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin kung tama o mali ang gamit ng bantas. Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang group activity. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo na may tig-5 miyembro. Sa isang bond paper, gagawa ang bawat grupo ng 2 kolum. Ang isang kolum ay para sa deklaratibong pahayag at ang isa pang kolum ay para sa interogatibong mga tanong. Magbigay ng halimbawa sa pisara. Ang mga miyembro ng grupo ay nagbibigay ng mga halimbawa ng mga pangungusap at mga bantas at isusulat ng isang miyembro sa papel. Pagkatapos ng pagsasanay, babasahin ng bawat pangkat ang kanilang output sa klase. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano ang mga salitang natutunan ninyo? At bakit mahalagang matutunan ang tamang paggamit ng tuldok at tandang pananong? Ngayon ay may 2 batang nag-uusap. Isulat ang tanong ng batang babae at isulat ang tanong ng lalaki. Day 2. Note how the exclamation mark is used at the end of an exclamatory sentence, and describe the feelings and actions that come with an exclamatory sentence. Surprise the students! Magdala ng hindi inaasahang bagay na magugulat sa klase, tulad ng sisiw, hamster, puppet, dry ice, o instrumentong pangmusika o gumawa ng simpleng magic stunt. Ngayon mga bata, pagmasdan ang larawan. Ano ang naramdaman nyo sa nakita ninyo?
Ano pa ang nakita ninyong nangyari sa inyo sa bahay o sa eskwela na nagdulot ng sobrang saya, sobrang lungkot, galit o pagkagulat? Mahusay mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paggamit ng tandang padamdam o exclamation mark. Aalamin din natin ang tamang paggamit nito sa pangungusap at kung anong mga damdamin at kilos ang kasama nito. Narito ang gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Tandang padamdam or intense feeling. Ating talakayin ang paggamit ng bantas tandang padamdam. Ngayon mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ito ay tatawaging which emoji. Narito ang mga panuto. Maghanda ng talahanayan na may dalawang hanay. Lagyan ng label ang unang column bilang pahayag at ang pangalawang column ay tanong. Sabihin sa mga estudyante na ituro ang emoji na kinakatawan ng bawat parirala. Pagkatapos, tupuyin ang mga ginamit para sa bawat parirala. Narito ang mga pangungusap. Mahusay mga bata! Ano nga ba ang tandang padamdam? Ginagamit ang tandang padamdam sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagpapahayag ng masidhing damdamin. Halimbawa, tulong! Tulungan ninyo ako! Hala! Nahulog ang bata! Ngayon ay maglaro naman tayo. Handa na ba kayo? Tayo ay maglalaro ng charades. Sabihin sa mga estudyante na ituro ang emoji na kinakatawan ng bawat parirala. Pagkatapos, tupuyin ang bantas na ginamit para sa bawat parirala. Gumuhit ng malaking chart sa pisara na may dalawang hanay. Lagyan ng label ang unang column bilang feelings at ang pangalawang column bilang actions. Sa tulong ng mga mag-aaral, ilista ang mga emosyon sa hanay ng mga damdamin. Sa column ng mga aksyon, ilista ang mga kaukulang aksyon para sa bawat pakiramdam na ipinakita sa laro ng charades. Halimbawa, pagtalon, pagpalakpak, pagsigaw. Maaari kang magdagdag ng higit pa. At talakayin kung paano madalas na nauugnay ang mga damdamin at pagkilos na ito sa mga pangungusap na padamdam. Mahusay mga bata! Ngayon ay hatiin ang klase sa maliliit na grupo na may tig-5 miyembro. Sa isang bond paper, susulat ang bawat grupo ng 5 simpleng tandang pangungusap. Ang pangungusap na padamdam ay dapat kumatawan sa mga sumusunod na damdamin. Mahusay! Sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano ang mga salitang natutunan ninyo? Bakit mahalagang malaman ang tamang paggamit ng tandang padamdam? Kompletuhin ang pangungusap. Nagulat ang dalawang bata sa kanilang nakita. Iguhit ang bagay na nakita nila sa loob ng kahon at isulat ang salitang sinabi nila sa loob ng speech bubble. Day 3. Differentiate the functions of a question mark, period, and exclamation mark in a story. And compare and contrast the intonations of sentences with a period, question, and an exclamation mark. Alalahanin ang mga nakaraang sesyon at hilingin sa mga mag-aaral na tukuyin ang mga bantas na tinalakay at ang kanilang mga tungkulin. Ngayon ay balikan natin.
Una, tuldok. Ginagamit sa dulo ng pahayag. Pangalawa, tandang pananong. Ginagamit sa pagtatanong. At pangatlo, tandang padamdam. Ginagamit sa hulihan ng pahayag na nagpapakita ng masidhing damdamin. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at tukuyin kung anong bantas ito. Mahusay mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang kaibahan ng mga bantas na tuldok, pananong at padamdam. Aaralin natin ang tamang pagbasa at tono sa mga pangungusap na may mga bantas na nabanggit. Ating talakayin ang paggamit ng mga bantas sa pakikipag-usap. Magbasa tayo mga bata! Handa na ba kayo? Ang ating babasahin ay pinamagatang Ang Unggoy at ang Saging. Isang araw ay nakatulog si Batang Unggoy. Lumabas ang nanay niya para maghanap ng makakain. Nang magising ang unggoy ay sinabi niya, "Gutom na ako at gusto ko ng saging." Lumabas siya upang maghanap ng saging. Nasalubong ng unggoy ang ahas at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang ahas, "Nakatira ako sa butas at wala akong nakitang saging." Nagpasalamat ang unggoy sa ahas. Nasalubong ng unggoy ang tigre at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang tigre, "Nakatira ako sa gubat at walang saging sa amin." Nagpasalamat ang unggoy sa tigre. Nasalubong ng unggoy ang isda at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang isda, "Nakatira ako sa tubig at wala akong nakitang saging." Nagpasalamat ang unggoy sa isda. Nasalubong ng unggoy ang tagak at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang tagak, "Oo, malapit sa sapa. May mga puno ng saging. Lumilipad ako at lagi ko silang nakikita." Pumunta ang batang unggoy sa mga puno ng saging. Nandun ang kanyang nanay na may dalang mga saging. "Nanay, nandyan ka pala!" Tumalon sa tuwa ang unggoy. Umuwi sila sa kanilang bahay. Kumain si batang unggoy at nanay unggoy ng masarap na saging. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga bida sa ating kwento? Saan nakatira ang bawat isa? Pangalawa, bakit lumabas ang batang unggoy sa kanilang bahay? Pangatlo, ano ang tanong ng batang unggoy sa bawat isang hayop na nakita niya? Pang-apat, ano kaya ang naramdaman ng batang unggoy nang makita niya ang nanay niya? Pang-lima, kung ikaw ay mag-isa sa bahay at ikaw ay nagutom, ano ang gagawin mo? At pang-anim, kung nagising at wala ang iyong nanay o yung nag-aalaga sa iyo, ano kaya ang sasabihin mo? Lalabas ka rin ba sa bahay para hanapin siya? Bakit oo o hindi? Mahusay mga bata! Basahin natin muli ang ilan sa mga sitwasyon ng kwento. Mga bata, bakit kaya kailangan ng bantas o tanda sa dulo ng bawat pangungusap?
Ano kaya ang mangyayari kung walang bantas ang bawat pangungusap? Mahusay mga bata! Ang bantas ay nagsasabi na basahin natin ang pangungusap na may pakiramdam o feelings at hindi parang robot. Kapag may bantas ay dapat huminto at huwag basahin ng tuloy-tuloy ang mga kwento. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano ang mga bagong salita na natutunan ninyo? Ano ang pagkakaiba ng mga bantas na tuldok, tandang pananong at tandang padamdam? Tandaan mga bata na ang bantas ay nagbibigay damdamin at buhay sa ating pagbabasa. Ngayon ay bumuo ng isang pangungusap, tanong at pangungusap na pasalaysay. Ilagay ang tamang bantas sa dulo ng iyong pangungusap. Gamiting gabay ang mga prompts sa ibaba. Day 4. Differentiate the functions of a question mark, period, and exclamation mark in a story. Compare and contrast the intonation of sentences with a period, question, and an exclamation mark. Mga bata, maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang ating laro ay tatawaging Give Me a Sentence. Magpapatugtog ang guro at bawat row ay bibigyan ng mga bantas. Kung kanino hihinto ang tugtog, siya ang magbibigay ng halimbawa ng mga pangungusap na nagtatapos sa nasabing bantas. Mahusay mga bata! Tandaan, ang mga bantas na tuldok, tandang pananong at tandang padamdam ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng ekspresyon ng ating muka o kaya naman ay mga hindi pasalitang pahiwatig. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang mga aksyon at ekspresyon na nagsasaad ng bantas. Ating talakayin ang paggamit ng mga bantas sa pagkikipag-usap. Isagawa natin ang mga sumusunod. Magpakita ng mga visual o card na may 3 punctuation mark sa pisara. Talakayin sa mga mag-aaral ang mga posibleng ekspresyon ng muka o di-verbal na mga tugon na nauugnay sa bawat marka. Halimbawa, tuldok, kalmado, neutral, payak, mahiyain, at iba pa. Sa tandang pananong, nalilito, nagtataka, kibit-balikat, nakaturo ang daliri sa ulo, nakasimangot, at iba pa. Habang sa tandang padamdam naman, paglundag, pagsigaw, pagtataas ng kamay, pagtatagpo ng kilay, at iba pa. Hikayatin ang mga mag-aaral na gayahin ang mga facial na ito, mga expression at non-verbal cue bilang isang grupo, na naiuugnay ang mga ito sa kani-kanilang mga bantas. Mahusay mga bata! Basahing muli ang kwento ng unggoy at saging na binibigyang pansin ng ekspresyon ng muka, pagkilos at bantas para sa bawat pangungusap. Gabayan ang klase sa pagtatangka nilang basahin ang kwento ng mag-isa sa pamamagitan ng mga grupo o hilera at magkapares. Paalalahanan sila na huwag basahin ang kwento na parang robot, ngunit basahin ang kwento na may labis na damdamin at mga aksyon. At kilalanin at pagtibayin ang mga mag-aaral na nakababasa ng kwento ng may wastong damdamin at pagkilos. Bigyan sila ng espesyal na palakpak. Bigyan din ng affirmation ang mga mag-aaral na nagsikap. Basahin natin muli. Handa na ba kayo? Ang unggoy at ang saging. Isang araw ay nakatulog si Batang Unggoy. Lumabas ang nanay niya para maghanap ng makakain.
Nang magising ang unggoy, ay sinabi niya, "Gutom na ako at gusto ko ng saging." Lumabas siya upang maghanap ng saging. Nasalubong ng unggoy ang ahas at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang ahas, "Nakatira ako sa butas at wala akong nakitang saging." Nagpasalamat ang unggoy sa ahas. Nasalubong ng unggoy ang tigre at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang tigre, "Nakatira ako sa gubat at walang saging sa amin." Nagpasalamat ang unggoy sa tigre. Nasalubong ng unggoy ang isda at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang isda, "Nakatira ako sa tubig at wala akong nakitang saging." Nagpasalamat ang unggoy sa isda. Nasalubong ng unggoy ang tagak at nagtanong, "May saging ba sa inyo?" Sumagot ang tagak, "Oo, malapit sa sapa. May mga puno ng saging. Lumilipad ako at lagi ko silang nakikita." Pumunta ang batang unggoy sa mga puno ng saging. Nandun ang kanyang nanay na may dalang mga saging. "Nanay, nandyan ka pala!" Tumalon sa tuwa ang unggoy. Umuwi sila sa kanilang bahay. Kumain si batang unggoy at nanay unggoy ng masarap na saging. Mahusay mga bata! Ngayon ay isagawa natin ang mga sumusunod. Magdala ng props para sa kwento, puppet, saging, laruang hayop at iba pa. Hatiin ang klase sa mga grupo at bawat isa ay magkakasamang magpaplano kung paano gayahin o isadula ang kwento. Habang ang isang grupo ay naglalahad ng kanilang kwento, hilingin sa ibang mga mag-aaral na obserbahan ang mga ekspresyon ng muka at mga diberbal na pahiwatig ng mga nagtatanghal. Sagutin ang mga tanong. Una, anong facial expression o non-verbal cues na naobserbahan mo ba sa roleplay? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng mga ekspresyon ng mga mukha na ito? Pangatlo, anong bantas ang kinakatawan ng mga ekspresyon? At pang-apat, alin sa mga facial expression na ito ang madalas mong gawin? Bakit? Mahusay mga bata! Ngayon, ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Ano ang mga bagong salita na natutunan ninyo? At ano ang pinaka-paborito ninyong ginawa sa araw na ito? Bakit? Basahin ang mga pangungusap. Kulayan ng pula ang bilog ng tamang bantas sa dulo ng pangungusap. Day 5. Catch Up Friday. Mahusay mga bata! End of week 5. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!